Hello guys! Welcome to my Macau trip part 3. At dahil tapos na tayo sa night view, dito naman ipapakita ko ang daytime view. Enjoy! This is our last day in Macau, so we're getting ready to have breakfast. By the way guys, included na pala ang breakfast namin sa booking namin sa hotel, kaya susulitin talaga namin to dahil breakfast buffet siya. As we entered sa restaurant, sumalubong kagad sa amin yung mga staff nilang mga Pilipino, kaya very welcoming ang ambience niya. Pagpasok pa lang namin, bumungad na yung iba't ibang masasarap na pagkain. Syempre, mostly talaga ay Chinese food. Pero meron ding Western food like cereals, bread, and bacon. At para naman sa mga mahilig mag-diet at mahilig sa salad, available din siya dito. Dahil nga mga Pinoy tayo, mostly sa atin mahihilig kumain ng heavy breakfast. Kaya syempre, ang hinanap namin kung saan talaga kami mabubusog. At ito na nga ang mga napili namin kakainin for breakfast. So breakfast pa lang, parang lunchtime na. Sa dami namin ang nakain. At sinulit talaga namin ang breakfast buffet. After breakfast, umakit na uli kami sa taas para kunin yung mga gamit namin dahil check-out time na. On our way na going to hotels, dun pa rin sa pinuntahan namin nung part 2. Dahil nighttime yun, gusto naman namin makita yung daytime view ng mga hotels. At hindi pa rin namin napasok ang Parisian, kaya nag-decide kaming bumalik para mas makita namin yung ganda niya sa daytime. And again, namamangha na naman kami sa nakikita namin dito sa labas kasi iba rin talaga yung itsura niya sa nighttime view. At habang palapit na kami sa Eiffel Tower, na-excite na rin ako kasi hindi talaga namin siya nakita closer at naisipan kong parang mas maganda siya pag daytime view. At hindi nga lang The Parisian ang nagpamangha sa akin at muli na naman akong pinamangha ng The Londoner dahil magkatapat lang sila. Kahit daytime, ang ganda-ganda ng structure ng The Londoner. At sa ganda nga ng mga view dito, hindi mo aakalaing nasa Macau ka lang pala. At nagsimula na nga kaming maglakad papunta sa ilalim ng Eiffel Tower kasi yun talaga ang sinadya namin para makapagpa-picture. Kaso lang, sa sobrang tirik ng araw, mukhang hindi namin kakayanin to. Siguro mga 10 minutes lang kami dito sa labas kasi hindi talaga namin kayang magstay sa sobrang init. Kaya nag-decide na kaming pumasok sa loob ng The Parisians since marami namang makikita dun at pwede naman naming akyatin yung Eiffel Tower. At habang naglalakad kami papasok, meron na naman pumapasok sa isip ko, ganito nga rin ba talaga ang tunay na itsura ng Eiffel Tower sa France? Pagpasok nga namin, iba rin talaga ang ganda niya sa loob at ang dami rin pwedeng pagpicturean dito. Sa totoo lang, ang pinakapaborito ko talaga sa mga hotels na nakita ko dito ay ang The Londoners. Siguro dahil sa structure niya. Pero nung pumasok ako sa The Parisians, mas na-appreciate ko ang interior niya, pati ang mga colors na ginamit nila dito. From ceiling na designs at sa fountain, gustong gusto ko siya. At ito pa nga, nakita namin ang hotel reception ng The Parisians. Ito na siguro ang pinakamagandang hotel reception na nakita ko sa buong buhay ko. Naglakad-lakad na nga kami at hinanap namin yung papunta sa Eiffel Tower. So sa level 5 siya, kaya tara, samahan nyo kaming
tignan kung ano naman ang makikita sa taas. At pag-akyat nga namin ng level 5, bumungad sa amin yung stilt walking clown. Kaya kinuha na rin namin yung chance at nagpa-picture na rin ako. At ito na nga ang Eiffel Tower. Bubungad sa inyo yung shop nila kung saan pwede kayong bumili ng mga souvenirs. At nasa gilid nito ang entrance. At habang naglalakad nga kami, sa gilid nito maraming picture frames. Ayan pala yung mga picture habang tinatayo ang Eiffel Tower. At ito na nga ang entrance papunta ng Eiffel Tower at observation deck. Sa gilid, may makikita kayong nagpipicture. Pwede kayo magpa-picture dyan. Nagagawa nila ng background para souvenir. Siya nga pala, may bayad papunta sa observation deck na 75 pataka. Pero, pwede rin kayong pumasok ng libre para mag-picture-picture. Kaya mas pinili namin yung libre. And here we are sa roof deck ng The Parisian, kung saan mo makikita ng closer look ang The Eiffel Tower. Dito na nga yung libreng part ng Eiffel Tower kung saan pwede kayong magpa-picture. At sa dulo nga nito makikita nyo ang elevator paakyat sa observation deck kung saan mas makikita nyo ang view ng Macau. Kung gusto nyo naman mapanood ang night view, makikita nyo yun sa vlog ko sa part 2. Dahil lunchtime na, pagkatapos namin maglibot-libot, hinanap na namin ang food court ng The Parisian. At dito, iba-iba rin naman ang mga cuisine na offer nila. Depende sa gusto nyong kainin. At kami, ang napili namin ay ramen. Nag-Japanese ramen kami dahil gusto namin ng sabaw. Pagkatapos nga namin kumain, naglakad-lakad uli kami. Tapos napansin namin yung ceiling. Gumagalaw, yung pala, decorated din siya ng iba't ibang effects. Ang saya niya panoorin. You really can't deny kung gaano naman kami kasaya dito sa very short trip namin. Kailangan nyo lang talagang sulitin at gumawa ng itinerary para masulit ang trip nyo sa Macau. So it's time to go home, kaya naglakad-lakad na kami para mahanap namin ang terminal ng bus papunta sa Harbor Ferry. By the way guys, hindi pala kayo mahihirapan dito dahil may sarili silang free shuttle bus papunta sa Harbor Ferry. At habang lumalayo na nga kami dito sa magagandang hotels nito, napaisip kagad ako na one day babalik ako at gusto ko naman itry at ma-experience magstay sa ganitong kagagandang hotel.
andito na nga tayo sa Harbor Terminal Ferry at makikita nyo yung mga shuttle bus na yan papunta sa malalaking hotels. And take note guys, it's for free. It's boarding time. Pinili namin mag-ferry since sa Hong Kong lang din naman kami nakatira. Pero ang advice ko sa inyo guys, kung kayo ay galing sa Macau at pupunta kayo ng Hong Kong Airport, mag-take na lang kayo ng bus kasi mas malapit yun. At dahil first class ticket ang nabili namin, kaya sa taas kami nakaupo at may pa-free snacks pa sila. At habang lumalayo nga kami sa pantalan ng Macau, napaisip ulit ako sa sinasabi ng iba na hindi maganda ang Macau. Nasa tao lang yan kung paano mo i-appreciate ang bawat lugar na makikita mo. After 1 hour na biyahe, finally, we're back in Hong Kong. Thank you guys for watching. Hope you all enjoy. See you on my next vlog. Bye!